Isa ka bang negosyante or isa kang computer store owner at pinoproblema mo ngayon kung paano mo iwan yung negosyo mo? So, posible no na meron kang gustong puntahan, gusto mong magbakasyon, or baka meron kang client meeting, pinoproblema mo na hindi mo maiwan-iwan yung negosyo mo dahil kapag wala ka doon, baka hindi tatakbo ng mabuti yung negosyo mo. So, kung problema mo yan, tapusin niyo po yung video na to. Dahil sure ako mga boss, after nito mga boss, ay meron na kayong kaalaman kung paano nyo iwan yung negosyo nyo. So, kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Salvido. Isa pa akong computer store owner for 6 years. At isa pa akong negosyante mga boss na mahilig pong tumakbo. So, bago ang lahat mga boss, no? Share ko muna sa inyo yung story ko dati. Prior ako nagka-negosyo ng computer store business mga boss, yung negosyo ko dati talaga is t-shirt printing. And then, dati pala mga boss, meron din akong trabaho, no? While working, meron din akong sideline as a business. Ganon ako ka madiskarte dati. So, isa sa technique ko dati mga boss para magawa ko yan lahat and then ma-serve ko lahat ng clients ko, ay meron akong isang bagay na ginagawa na that practice pala mga boss ay maganda siya sa negosyo namin. So, dati mga boss kapag meron akong mga kliyente na mga malalaki like companies, ay yung ginagawa ko dati mga boss ay humahanap ako ng printer. Yung nagsisilk screen talaga. Dati kasi mga boss sa negosyo ko, though marunong ako mag-silk screen, marunong din ako sa ibang bagay na printing services, pero wala akong oras kasi medyo busy ako dati. So, yung trip ko dati mga boss is kukuha ko ng isang tao and then tinatry ko if kaya niya bang mag-handle ng project. So, without me knowing mga boss, yung ginagawa ko pala is gumagawa ako ng someone to manage the project. Ganon yung style ko dati. Naalala ko dati mga boss kapag meron kaming volume orders, so ang gagawin ko lang mga boss ay kukuha ako ng isang tao tapos ipapasubcon ko sa kanya yung project namin. Pero doon niya gagawin sa bahay namin kasi yung business namin dati home base lang siya. Dati mga boss, yung kasama ko or yung tumutulong sa akin sa negosyo ko is yung mga kapatid ko, yung mga tao na nasa bahay namin. And minsan mga boss ay yung mga kapitbahay. Yun, doon kami kumukuha para sa manpower. Pero yung tao na yun mga boss na hinahire ko na para mag-oversee sa project ay tinuturuan ko na siya kung paano mag-handle ng project. Kumbaga binibigay ko sa kanya yung lahat ng power, lahat ng responsibilidad para matapos yung project. Hindi ko siya tauhan. Kumbaga naging parang semi-subcontractor ko siya. So, dahil dun mga boss, no, meron pa akong chance or meron pa akong time to do other things na importante sa akin like sa trabaho ko or to find more clients. At dahil dun mga boss, marami akong na-close na deals dati na hindi ko akalain na makukuha ko yung mga company na yon dahil meron akong someone na siya yung taga-gawa, siya yung nasa production. Yun yung transformation na nangyari sa akin mga boss na dahil sa hindi ako babad sa trabaho dun sa production, nakafocus lang ako sa isang bagay kasi meron na akong someone na nilagay doon as parang project manager, parang ganon. So, yung diskarte ko sa tao na yun mga boss is hindi ko siya tauhan. Kumbaga, project-based kami. So, isang project, kunwari, bigay ko sa kanya 5K. So, sa kanya na yun lahat. So, ganun yung style ko dati. Hindi ko na namalayan mga boss no na yung ginagawa ko pala dati mga boss ay malaking bagay siya sa pagninegosyo dahil parang nagpa-practice na rin ako eh. Tinitesting ko rin yung mga tao, mga boss, kung this person is capable ba siya to manage this project or capable ba siya sa role na ganito.
Kasi kung hindi siya capable, edi hahanap ulit ako ng iba. So, ganun lang po yung diskarte ko dati mga boss na pinapasabkon ko lang sa iba, pero doon niya gagawin sa bahay namin. Yun lang, until now, ganun pa rin yung ginagawa ko sa current business namin. Meron kaming mga pinapasabkon sa ibang tao and sobrang gamit yun sa negosyo. Ayun, so sa topic pala natin mga boss, na kung bakit hanggang ngayon, kahit na sobrang tagal mo na sa computer business mo, ay hindi mo pa rin maiwan-iwan yung negosyo mo is dahil sa isang bagay na to. At ang tinutukoy ko mga boss ay hindi ka kasi nag-a-assign ng isang manager. Okay? So, uulitin ko, wala ka kasing manager sa company mo. So, ganun siya ka-importante na meron tayong someone as a manager, as a department head sa isang kumpanya kasi sila yung mag-oversee sa buong department. Kung wala ka doon, merong someone na nag-oversee. So, sa aming company mga boss, sa Blue Arm Computers ngayon, in every department, sales, marketing, purchasing, delivery, meron niyang department head or merong managers. Ganon siya ka-importante. So, sa inyo ngayon mga boss, mapapayo ko talaga mga boss na you should choose someone na to become your manager or department head para siya yung mag-oversee sa company mo if wala ka sa company mo. So, by doing that mga boss, no, sure ako na mafi-free up yung time mo and then bigyan mo rin siya ng bigyan mo siya ng chance na mag-grow, bigyan mo siya ng chance na magdesisyon, bigyan mo siya ng chance na maging isang leader sa company mo. And ikaw, trabaho mo bilang may-ari is to guide them. Kung meron kang nakita na hindi magandang ginawa ng manager mo, then sabihan mo kung ano yung dapat nilang gawin. So, ganun lang. So, sinishare ko pala ito sa inyo ngayon mga boss, no? Dahil naniniwala ako mga boss na in order for us na to grow our computer business, isa sa pinaniniwalaan ko mga boss na dapat nating matutunan na mag-delegate ng task. So, isa na dyan is to delegate your leadership. So, based doon sa sinabi ko kanina, kung dati ikaw yung manager, ikaw yung /owner, ikaw yung /CEO, then ngayon, humanap ka ng someone na karapat-dapat na maging leader or maging manager ng company mo para ikaw, ibang trabaho na rin yung tatrabahuin mo. Kasi ang kalaban natin dito mga boss, kapag ikaw palagi yung leader, ikaw palagi yung decision maker sa company mo, sure ako mga boss na time will come, mabuburn out ka talaga. And worst mga boss, merong mga opportunity mga boss na hindi mo makukuha or maiiwan ka dahil nakatuto ka dun sa mga bagay na basic lang, supposed to be pinapatrabaho mo yan sa mga tao mo. Tayo bilang isang negosyante, bilang isang entrepreneur, naniniwala ako mga boss na iba yung tinatrabaho natin. Dapat madala natin yung negosyo natin sa next level. Okay? So, ayun lang. Sana meron kayong nakuha sa topic natin today. And I hope kung meron kayong na-learn, paki-comment naman dyan or paki-share sa video natin. So, ayun lang. And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!